Magandang umaga po sa lahat ng mga exorcist, sa lahat ng marunong mag-rosary. Ang rosary ay ang pinakamabisang panlaban sa demonyo at ang mga dasal ng mga albularyo. Yung mga gift nyo, gamitin nyo po sa pagkakataon na ito. Nais ko po sana na manawagan sa lahat ng mga mga exorcist po. Ito ang pagkakataon na malaking exorcism ang gagawin natin sa pagkakataon na ito, kasama ng mga lahat na may pananampalataya, lahat na may debosyon sa rosaryo. Ako po'y humihingi po sa inyo ng tulong na manawari po sana ang linggong ito ay sama-sama tayong magdasal. Ang totoo po, ang pinaka-powerful po na dasal po ay alas 3 na madaling araw. Ako po ay tuwing madaling araw ako nagdarasal para sa kaluluwa at sa bayan natin, sapagkat inutusan po ako. At ito nga po ay unti-unti na nagbubunga. Kaya manawari po sana tulong-tulong po tayo mga exorcist po lahat. Sa buong Pilipinas marami akong nakikilalang mahuhusay at magagaling po kayo. Kaya po sana po manawari po ay magtulong-tulong po tayo, kasi po ang kahirapan po ay gawa ng demonyo. Yan po ang pagkasabi po sa akin na sa nag-utos po sa akin na magdasal po tayo para po magapi natin. Binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na lumaban sa demonyo. Hindi kailangan ang Diyos ang makipag-away sa demonyo, sapagkat yun na yung malalaking the big one, yung mga pagguho, paglindol, pag-tsunami. Yan ang mangyayari kapag maglabanan ang mga demonyo at ang anghel ng Diyos. Kaya po tayo, binibigyan tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon na lumaban sa demonyo. Kaya po tayo mga exorcist, tayo pong mga may paniniwala na malalim sa debosyon, lalo-lalo sa pag-rosary. Tulungan po natin ang ating bayan. Nakita niyo po ba nung panahon ni Joseph sa Egypt, yung anak ni Jacob? Ang leader noon ay ang paraon, pero tinawag si Joseph, ginamit siya para maging mabuting leader. Kaya nangyari po na pakain niya lahat ng mga tao, maging sa karatig bayan, mga bansa. Gayun din po kasagana po ang mangyayari po kapag wala pong evil o walang demonyo po sa lipunan. Kaya hindi na po natin kailangan mag-away-away. Hindi natin kailangan magbuwis pa ng buhay, katulad ng isang nasa kongreso na yun po, kung susuriin nyo po, binigyan po siya ng gift of tongues, yung pagsasalita po sa kongreso, galing po sa espiritu yon. Kaya po ang panawagan niya po, sana po ang masasabi lang natin ay sana maging kapayapaan. Kaya tayo pong mga exorcist, tayo pong mga may devotion sa Panginoon, sa mahal na ina, siya po ang makakatulong po sa atin, ang mahal na Birhen at ang mahal na Saint Joseph, kasama ng mga Santo Santa. Magdasal po tayo sa Ama. Hingin po natin, gamitin po natin ang mabisang mga dasal. Ang Ama namin at ang sumasampalataya. Yun po, kaya po ang kabuuan ng rosary po. Kaya po, yung panahon po ni Haring David din sa Biblia, kaya nga po yung mga tao na yan, yung mga leader ng mga panahon na yan, walang gutom po, walang naghihirap, pantay-pantay, mahirap at mayaman. At hindi nakikita ang pagod. Bakit? Kapag mabuti ang leader. Kaya po, ang atin lamang ay exorcist po natin. Exorcism buong Pilipinas po. Kailangan po natin exorcism ang buong Pilipinas sa pamamagitan po ng rosary at ng inyong mga dasal na mga exorcist, pati na po kayong mga albularyo na binigyan po ng gift ni Papa Jesus, ni Mama Mary, upang manggamot. Gamutin po natin ang Pilipinas po.
Ako po ay nagdarasal tuwing alas 3 ng madaling araw. Hirap na hirap po ako dahil ako lang mag-isa. Sapagkat demonyo po ang nagiging kaaway ko. Ang hirap po nun, pati ang katawan ko. Muntik-muntik ka na, pero hindi talaga kayang patayin ng Diyos kapag nasa Diyos ka. Yun po ang katotohanan. Ilang bisis po ako na stroke. Sa katotohanan, hindi ako makatakbo. Hirap akong gumalaw, pero kumikilos pa rin ako. Lalo-lalo kapag andyan ang iyong mabuting kaisipan na nakarugtong sa Papa Jesus. Ayon po lamang aking panawagan. Na manawari po, lahat po nga tayo, kahit kayong mga dukha, pinahihirapan ng mga kahirapan sa buhay, magdasal po tayo. Tulong-tulong po tayo magdasal. Hindi po natin kailangan gumamit ng dahas. Ang ipinagkaloob po sa atin ng Panginoong Hesukristo, ang lumaban po tayo sa pamamagitan po ng pagdarasal. Yun po ang huli kong sinabi na nakaraang nag-video din po ako na maaaring sa 2026, pwede pong magkaroon ng kasaganaan. Basta lang po tayo ay magdasal po tayo. Yun po kasi, isang bagay po kasi, ito po true story po, no? Minsan, may isang taong hirap na hirap sa buhay. Dahil sa kahirapan niya sa buhay, nakipag-usap siya sa Diyos, Lord, bakit po napakahirap ng buhay? Ang sagot po ni Papa Jesus ay, ang demonyo ang may gawa. Kaya nga po, may karapatan po tayo sa simula pa sa Genesis pa lamang, ginawa na ng Ama na ipinahintulot niya na apakan ni Mama Mary ang ulo ng demonyo o ulo ng ahas. At yun po ang ating kapangyarihan. Tayong mga tao, may kapangyarihan din po tayo sa demonyo upang lupigin siya. Kung naalala nyo po, si Joshua, binilinan po ng Ama na libutin ang mataas na gusali o yung Wall of Jericho, di ba? Napakatatag nun. Pero dahil sa kanilang sigaw lamang, kaya nga po tayo, sisigaw tayo sa pamamagitan ng ating sama-samang pagdarasal, pagrosaryo, ayon sa inyong alam na dasal. Sama-sama po tayo para guguho po ang demonyo. Huwag po kayong gagamit ng dahas. Hindi po natin kailangan na awayin kung sino man sapagkat ginamit lang sila ng demonyo. Yun po ang katotohanan po. Muli po, ang alas 3 ng madaling araw ang pinakamabisang dasal upang malupig ang demonyo. Sapagkat sa ngayon, hindi ko alam kung may nagdadasal ba ng alas 3 ng madaling araw, pero ang kadalasan alas 4 pagkagising nila. Pero ang sinasadya po talaga kung gusto nyo magapi ang demonyo sa inyong buhay, ako po'y gumigising ng alauna, alas 12, dahil oras na ng demonyo, pagkatapos pagdating ng alas 3, oras ng aking dasal ng madaling araw. At ang alas 3 ng hapon, ayun naman po ay para naman sana manawari sa kapayapaan at kaligtasan ng mga tao. Ang lindol po, at ang mga baha na yan, at ang mga bagyo, hindi po nakakatakot yan. Ipinapakita lang yan ng ating Panginoon at ng Ama na tumawag tayo sa Kanya. Tumawag po tayo sa Kanya sapagkat siya po ang tanging ating Ama at tagapagligtas. Ipinagkaloob niya man yan dahil sa nakikita niya na halos lahat tayo, hindi na tayo nagdarasal. Lalo-lalo na ang paglabas ng mga gadget ngayon. Nawiwili na po ang tao. Yan po ang katotohanan. Kaya po, huwag niyo pong sisisihin na ang Diyos ay may kasalanan. Ang demonyo po na nakikinig po kayo sa demonyo na hindi na kayo nakakapagdasal. Kaya po ngayon, magbalik loob tayo, magdasal po tayo para mawala po ang lahat ng mga sakunang ito. Muli, magandang umaga. Ang panawagan ko po para sa kapayapaan ng Pilipinas. Ako po ay napakahirap na tao, kaya po wala po akong masyadong may papakilala sa inyo kung sino po ako. Basta't ang akin lamang ay ang pagdarasal lamang na hindi ako doon lamang ang nakapaglilingkod sa bayan. Marami pong salamat. Magandang umaga.